Mga idol, sa pagtatapos nga po ng 2023 PBA Draft ay agad nga pong nireal talk ni Coach Yeng Guiao ang mga SMC teams. Yan naman ang ating unang storya ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang posible nga po na hindi matuloy ang pagkuha ng Golden State Warriors kay Dwight Howard at ang balitang reregaluhan nga daw po ng Korea si Renz Abando. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Pinaggaguluhan nga talaga mga idol ng mga fans lalong-lalo na sa social media ang ginanap na PBA draft ng nagdaang araw at marami nga po ang pumuri at nagbigay dito ng komento at isa na nga po dyan ang head coach ng Rain or Shine na si Coach Yeng Guiao. Ayon nga po sa naging pahayag nito, napakalalim nga daw talaga ng draft ngayong taon gayong napakarami nga po dito mga talentado na player. Kaya eto na nga daw po ang tamang panahon para magpalakas ng kanilang kupunan. At ang maganda pa nga po dyan, halos wala nga pong nakuang top picks dito ang malalakas na teams sa PBA katulad na lamang ng Talk and Text, Magnolia at Barangay Ginebra. Ang pinag-aalala lamang nga po niya ngayon ay ang posibilidad na baka sa susunod na 1 o 2 taon mapunta na lamang sa mga nabanggit niyang team ang mga top talents ngayong PBA draft. Yes mga idol, kailangan nga po na magseryoso ang mga team sa mga nakuha nilang bagong players sa draft ngayong taon gayong dahil nga hindi ay magiging incubator lamang nga daw sila ng mga SMC at MVP teams. Habang dumiretso naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang posible nga po na hindi matuloy ang pagkuha ng Golden State Warriors kay Dwight Howard. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo noong nakarang araw, kumpirmado na kakausapin nga po ng Golden State Warriors si Dwight Howard para sa posibilidad na paglalaro nito sa kanilang kupunan. Kaya dahil dyan, marami nga po sa kanilang mga fans ang tuwang-tuwa dito. Ngunit wag muna nga daw po kayong magsaya gayong may malumabas nga po manabalita na posible nga po na hindi matuloy ang paglalaro ni Howard sa Golden State Warriors. Bakit kaya? Well, inamin nga po noon ni Howard na hindi nga gusto ng Warriors ang kanyang playing style. Gayong plano rin naman nga talaga ng Warriors na kumuha ng batang big man. Isa pa, hindi na rin naman nga gumagana sa NBA ang pagkuha ng mga teams ng napakaraming matatandang veterano. And since nasa kanila na nga po si Chris Paul, plus idadagdag mo pa si Howard, maaari nga pong matulad lamang sila sa lineup ng Los Angeles Lakers taong 2022 na hindi man lang nakapasok sa playoffs sa pagkakaroon nito ng mga veteranong players sa kanilang lineup. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang reregalohan nga daw po ng Korea si Renz Abando. Dahil nga po mga idol sa napakagandang ipinakita ni Renz Abando last season sa KBL at sa FIBA World Cup bilang parte ng Gilas Pilipinas, hindi nga daw malabo na regaluhan at bigyan siyang muli ng kanyang kupunan na anyang KGC ng bagong kontrata. Yes mga idol, malaki nga po ang posibilidad na manatili si Abando sa KBL ng mas matagal na panahon gayong bukod nga sa anyang KGC, may ilang mga teams rin naman dito ang inaasahang susubukan siyang kunin at kapag napanatili pa nga po niya ang kanyang magandang performance, pwede nga po siyang makatanggap
ng mas malaki at mas mahabang kontrata. Maliban nga po dyan mga idol ay may lumabas nga pong usap-usapan ngayon at balita sa isang report na posible rin naman nga po na bigyan siya ng Korean citizenship para makapaglaro siya sa kanilang national team kung saan mas malaking pera ang kanyang makukuha dito. Pero paalala ko lamang mga idol, malabo rin naman nga, uulitin ko lang, malabo na tanggapin ito ni Abando kung aalokin siya. So yun lamang mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na inilalabas ko. I-follow nyo na, bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol.